Masayang araw mga ka-PL. Ngayon lang po ako nakaranas o nakasaksi ng isang taong nagdemanda ng sangkaterba, lalo na mga vlogger pa, tila hindi ho yata siya kinatakutan mga kababayan. Imbis na matakot po sa kanya itong mga vlogger na mga dinimanda niya, itong si Risa Hontiveros, mas lalo pa yata siyang inaasar ngayon. Ha? Mas lalo ho siyang kinukutya, hindi siya kinatatakutan. Naturingan kang senador pero binabastos ka naman. Katulad na lang po nitong video, mga kababayan, na panonoorin po natin. Tatlo ito, no? Itong mga naging reaksyon ni Banat Bay, mga kababayan, dito kay Risa Hontiveros. Buwelta ni Attorney Harry Roque kay Risa Hontiveros. At higit sa lahat, mga kababayan, itong compilation po ng mga video. Meron pong isang taong naghagilap nitong mga video matagal na po o mere sa social media. Pero ngayon binuo para ipakita at i-remind si Senator Risa Hontiveros na itong mga mainstream media na ito minsang pinag-usapan itong mga di umano'y tanim witness na gawa-gawa ni Risa Hontiveros. Pero tahimik po si Risa Hontiveros dito sa mga mainstream media ito at hindi niya po dinimanda. Kasi po ang tanong ng mga vlogger na kinasuhan ni Risa Hontiveros, bakit dinimanda sila samantalang nag-e-echo lang naman sila? Di ba? Sinasabi lang nila ang mga sinasabi ni Rene. Ha? Yun lang, hindi naman dinadagdagan nitong mga vlogger na ito. Yun ang tanong ng mga vlogger. Kaya mayroon siguro isang taong nakahanap noong mga bidyong matatagal na, eto, isa po sa mga panonoorin natin mga kababayan. At maliban dyan, basahin ko na rin po ang reaksyon nitong ibang taong mga dinimanda ni Risa Hontiveros na may sundot pa mga kababayan, may pitik pa. Patuloy pa rin inaatake si Risa Hontiveros at kaatake-atake naman talaga. O ito, simulan ko po mga kababayan, dito po kay Banat Bay. Ayan itong isa. Pasensya na. Ayan nakikita naman ninyo. Okay. Play na agad natin mga kababayan para masimulan na natin at marinig na natin ang atake ni Banat Bay. Ayan. Uy, si Hontiveros nagdemanda sa mga vlogger. Alam mo, Hontiveros sa totoo lang, hindi ko magets kung bakit yung mga vlogger ang dinemanda mo. Kasi dapat ang dinemanda mo, di ba, si Rene. Dapat na pinatawag mo sa Senado, si Rene. Correct. Pero bakit ang mga vlogger ang pinupuntirya mo? Nag-react lang naman kami. Yun. At tinatanong nga namin sa'yo kung totoo. Yun. At ang challenge nga namin na ipatawag mo na magkaalaman ng katotohanan. Yun. Isa pa, si Topacio, hinamong ka. At napakaraming akusasyon tungkol sa tanim witness. Bakit hindi mo sinama sa demanda? Oy, natatakot ka bang ilabas niya mga ebidensya? Naku naman. Isa pa ha, kung may pangarap kang maging presidente, napakaaga mo naman maging abusado. Ayan na. Ay nako, Hontiveros. Hindi abusado. Parang diktador. Ganun ang datingan. Tanggalin na natin tong kay Banat Bay, mga kababayan. Palitan po natin nito kay Attorney Harry Roque na binulyawan talaga si Risa Hontiveros, mga kababayan. Asa na ba yun? Ito na. Ayan ayan kita nyo na, mga kababayan. Matindi po ang banat ni Attorney Harry Roque dyan. Kasi nga, tila naghamon itong si Risa Hontiveros na umuwi na lang dito sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. Ito po yung naging banat niya. Simulan na ho natin. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Wag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit?
Inatrasan ba kita? Hindi. Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. At ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Aray ko. Di ba? Aray ko. Ang sakit to, Risa. Ngayon, sa iyong pagsampa ng ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo Nako po. manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights Ayan, narinig ay mo. labag sa karapatan ng malayang pananalita. Ayo. Maliwanag, Risa. You are a human rights violator. Shame on you. Boom. Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo, nagtatanim ebidensya, sang-ayon kay alias Rene. O, ayan, Risa. Attorney Harry Roque, demanda mo rin kaya yan? Ha? Total, yan, magaling talaga yan. Ha? Merong ibubuga yan, Risa. Ba't di mo demanda silang dalawa ni Attorney Topacio na makahanap ka ng katapat? Yung mga maliliit na tao lang yung mga vlogger lang kinakayan-kayanan mo. Pero hindi ka naman inaatrasan. O eto pa mga kababayan, bago po yung video na na-compile, nahanap ng isang tao, hindi ko alam kung sino naghanap niyan. Mahaba ho ito nasa 13 minutes. Bago po natin panoorin yan, mga kababayan, basahin lang po natin muna itong mga reaksyon nitong mga nitong mga taong nainis sa ginawa ni Risang pagnibanda sa mga vlogger katulad niyan, mga kababayan, si Senator Robin Padilla. O ito ho ang sabi niya. Ayan o. Kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan namin kayo dahil sabi nyo, freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Pambihira talaga. Practice what you preach, sabi ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Napariak si Robin Padilla. Hindi na rin nakatiis itong mama, mga kababayan. Dapat lang. O sa mga gusto pang mag-react dyan, sige, mag-react lang kayo mag-react nito sa ginawa ni Risa Hontiveros. Kalayaan po Demokrasya po tayo, mga kababayan O eto pa isa. Sabi naman itong si Sas Rogando Sasot, mga kababayan. Ayan Ganda ng sinabi ni Sas Asan ba yun? Ito. Ayan Sabi ni Sas, wait lang, Sen Risa. Bakit yung mainstream media di mo demanda ng cyber libel? Mas nauna nilang ipamudmod mga sinabi ni alias Rene. O, di ba? Senator Rizan, marami palang mga mainstream media ang ipinagkalat o ipinamudmod ang mga sinabi ni alias Rene. Bakit hindi mo i-demanda ang mga mainstream media at tahimik ka sa kanila? Kundi itong mga simpleng vlogger lang ang kinakana mo o pinapatos mo. Mamaya, mga kababayan, mapapanood nyo po itong video napakahaba na gagawan din po natin ng reaction. Tahimik po si Risa dito Ito pa, dagdag pa, badiliin natin to para hindi ko kayo mainip. Ayan, katulad ditong ito isa. Sensya na. Sabi ni Kipichu, mga kababayan Kipichu, ayan. Sige, banatan mo Kipichu. Sabi ni Kipichu, in the lead up to 2028, ang pinaka-importanteng paalala sa botante ay yung bumoto, ay wag bumoto ng diktador.
lalo yung ngayon pa lang bawal questionin o pag-usapan ang issue nila or kasuhan ka. Walang binanggit na pangalan si Kipicho, mga kababayan. Pero hindi naman tayo tanga para hindi ho natin maintindihan kung sino itong pinariringgan ni Kipicho. Walang iba, sa pagkakaintindi ko lang mga kababayan, itong nagmimistulang diktadora, walang iba kundi si Senadora Risa Hontiveros. Yan po ang pagkakaintindi ko. Diba? Okay, tanggalin na ho natin si Kipicho, mga kababayan. Dito naman po tayo sa isa pa. Ito matindi ho. Ito matindi talaga to bumanat. Matatawa ka na magugustuhan mo yung banat. Ayan, yung aking tiyuhin, mga kababayan, walang iba kundi si Tito Jason Sa. Ano ang sabi? Tito Jay, banatin mo na. Sige, ito. Highlights natin. Ito, unahin natin to. Senator Risa Hontiveros, ay wala pala Senator, Risa Hontiveros na pala. Risa Hontiveros, kung napahiya ka ng todo sa pagbaliktad ng iyong testigo, problema mo yun? Bakit mo ako idinamay sa kahihiyang sinapit mo? Aray ko, humapdi yung mata ko. Ang liliit ng letra dito. Risa, bakit mo nga naman idadamay si Tito J sa kahihiyang sinapit mo? Kung napahiya ka sa sinabi ni Alias Rene dahil lantarang sinabi ni Alias Rene na itong kalokohan mo, bakit ka mandadamay ng ibang taong nananahimik na nasa bundok manyang tao na yan? Ito pa. Gawa-gawa ka ng milagro sa buhay. Pati yung taong nanahimik sa bundok, gusto mo pang isali diyan sa mga drama ninyo diyan sa Kamaynilaan. Magdemandahan, highlight sa atin to lahat. Ano ba yan? Umabot tayo sa comment section. Ayan. Magdemandahan kayo ni Alias Rene hanggang gusto nyo. Kayo naman talagang dalawa ang nakakaalam sa tunay na pangyayari o usapan ninyo sa pagtestigo niya sa Senado. Malay ko ba kung sinong Herodes yan? Ang alam ko lang kung anong napanood ko sa TV noong iharap mo siya sa Senate hearing at yung mga nakalabas sa mga social media. Pati ba naman yung pagkakonsensya noong Michael Morillo o Alias Rene ay isisi mo pa sa akin. Kayong dalawa mag-usap. Bakit humantong sa baliktaran ang iyong usapan? Kayo namang dalawa ang nagkasundo noong araw. Bakit ngayong nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ay mandadamay ka pa ng ibang tao na wala namang kinalaman sa inyong naging kasunduan? May pera man yan o wala. Ayaw kong i-appeal anang inyong kabuang Madam Chair. Uulitin ko, Risa Hontiveros, problema mo yan. Kaya harapin mong mag-isa yan. Sarili mong multo ang problema mo. Huwag mo akong abalahin sa aking pagbubukid dito sa kanayunan period. Yan Risa. Nananahimik nga naman si Tito Jason Sa. Pero inoobliga mo pang pasagutin siya sa NBI. Huwag ganon, Risa. Madam Risa, yung mga naging reaksyon ng mga vlogger, katulad ko, katulad pa ng ibang vlogger, reaksyon lang ho yan. Kung ano lang yung sinabi ni Alias Rene, yun lang ang sinusundan ng mga vlogger. May mga mainstream media ho, madam, na pinag-usapan din yung mga sinabi ni Alias Rene 2 beses na. Bakit di nyo po sila demanda?
Bakit yung mga vlogger lang? Meron bang nag-utos sa inyo? Na gipitin mo ang mga vlogger? Nagtatanong lang po, hindi ako nagpaparatang ha. Nagtatanong lang kung meron bang nag-utos sa inyo na gipitin na naman itong mga vlogger. Pira naman talaga. Oh. Nagtatanong lang, ulitin ka. Hindi ako nagpaparatang. Baka mamaya, madamay ako dyan. Tanggalin na natin ang kitito dyan. Ito, huli, mga kababayan. Ito, huli, oh. Hindi. Ito. Last. Last na to talaga bago po ang video, mga kababayan. Ito yung mga mainstream media, mga kababayan, na pinag-usapan po ang paglantad ni alias Rene. Ano? Ayan. Una. Ayan, oh. Sino to? GMA News, mga kababayan. Basahin ko ha. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa mga mag-amang Duterte at Sara. Binayaran lang umano siya ng 1 million pesos ni Senator Risa Hontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Ayan o. Pinag-usap ng GMA. Kasi ang tanong, mga kababayan, ng mga vlogger na dinimanda ni Risa Hontiveros at ng ating mga kababayan online, bakit yung mga vlogger lang? Yung mga mainstream media, GMA may isa pa. Ayan ABS-CBN. Handa umano ang dating testigo ng senador na si Michael Maurilio alias Rene na magpakita ng ebidensya na si Senador Risa Hontiveros ang nasa likod ng pag-atake kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Saan galing ang balita? ABS-CBN. Ayos, di ba? Madam Risa, paano to? Maliban sa mga vlogger, pinag-usapan din pala ng mainstream media pero tahimik ko kayo. Sana po, meron man lang kayong dinamay na isang mainstream media para patas ho. Kahit isa lang, no? Pagkatapos ng harapan dyan sa NBI kung ano man ang pag-usapan, o di tapos na, pakawalan nyo na yung mainstream media para hindi halata ba? Ngayon naman. Eto na mga kababayan, yung video. Itong mga nakalap ng ating mga kababayan, binuo sa isang video, isa-isa magpi-play yan mga kababayan. Binago ko lang po yung boses para hindi tayo ma-copyright. Alam niyo naman po, mahirap na ma-copyright. Mahaba-haba ito. Nasa 13, ayan, na 13 minuto. Kita nyo itong video na to. Magpi-play yan. Ayan, ito sunod. Sunod ito, sunod yan. Tapos si Rene at ito. Iba-iba yan, mga kababayan, ha? Paalala lang natin ito kay Senator Risa Hontiveros na pinick up po ng mga mainstream media ang mga kagaya nitong mga sinabi ni alias Rene. Ayan maliwanag sa mainstream media galing yung mga yan. Di ba? Ayan, itong dalawa na lang. Wag na lang itong 4. Itong dalawa na lang. Mainstream media galing yan. Pero, tahimik si Risa pagdating sa mainstream media. Natatakot siya, baka bardagulin siguro siya. Mga kababayan, i-play na natin at himay-himayin po natin, ha? Wag po natin i-play ng dire-diretso, baka mayari tayo ng copyright at binago ko po yung boses para hindi po tayo mag-copyright strike. Okay, ito na. Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Ayan na. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes. Wala tayong pakialam kay Antonio Trillanes, kasi ang ngayon, ang viral ngayon sa social media, mga kababayan, si Risa Hontiveros. Yung nag-viral ka, pero pinagmumura ka lang pala. Tuloy. Risa Hontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Risa, di ba? Yung pawang scripted. May nabanggit na Risa, at saka si Antonio Trillanes. Dawit sa dyan. Di ba? Pinick up ng mainstream media yan. Pero nanahimik si Risa Hontiveros dyan.
Tuloy natin yung video. Lahat yun pawang kasinungalingan. Awang kasunungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Mhm. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue Nako po. para ma-divert yung attention ng tao, papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Ayun. Makailang beses mo na siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Sa panahon niya ni Tatay Digong, mga kababayan, matagal na talaga nilang pinag-iinitan itong sila Risa Ontiveros, nila Antonio Trillanes, nila De Lima, ang mga Duterte noong nakaupo pa ang dating Pangulong Duterte. Mas lalo na ngayon, nagtagumpay lang sila ngayon kasi wala nang kapangyarihan ang dating Pangulong Duterte. Pero ang lahat ng yan, may kabayaran, tandaan nyo yan. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita. Pero di umano siya May ebidensya, mabigat na ebidensya yan mga kababayan. No? Kasi mga text messages talaga, buhay na buhay yan. pinayagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Kaya sumuko sa mga pulis. Hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines. Kaso, kahit anong gawing paninira nila nitong kampo nila Trillanes, De Lima, at Risa sa dating Pangulong Duterte, hindi po tumalab. Hindi tumalab eh. Natapos ni Tatay Digong yung termino niya. Masakit sa dibdib nila yon. Kaya ngayon, pagkakataon na nila, nakadikit sila sa administrasyon, lahat ng mga aliado o mga maka-Duterte, gigipitin talaga mga kababayan. Sabihin nyo hindi. O ano bang ginagawa nyo nga sa mga vlogger? Di ba ginigipit ninyo? Si Pastor Kibuloy, na kaibigang matalik ng dating Pangulong Duterte, anong ginawa ninyo? Ang SMNI, ang KOJC na nananahimik ng mga tao sa loob ng kingdom, pati yun, dinamay ninyo, may mga nangamatay pa. Di ba? Maliwanag. Your Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sunny will be the line to become the Vice President. Humingi din siya ng tawag sa Pangulo. Harap talaga ni Trillanes na maging isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero ultimo mayor, hindi nanalo ang yawa. Ang nadamay sa kanyang scripted na kwento. Diba? Lawyers of Pharmaly Pharmaceutical. Diba? Scripted na kwento. Ito na, sa pangalawa na tayo mga kababayan. Ito naman yung tungkol sa Pharmaly. Ito yung tawag nito, BJ Almira. Na napag-usapan natin ito noong nakaraan. Kasama nito nakakulay orange. Ayan, tuloy. File complaints against Senator Risa Ontiveros and several others with cases of sedition, perjury, and offering of a false witness. Galing sa mainstream media yan, nandiyan si Atty. Topacio. Kaya si Atty. Topacio malakas ang loob na hamunin si Risa Ontiveros na idemanda siya ni Risa Ontiveros kasi maraming alam si Topacio ng mga ebidensya laban kay Risa Ontiveros na mabigat talaga. Kaso si Risa, tahimik, takot kay Topacio kasi hawak niya na subukan ni Risa idemanda si Topacio. Dudurugin talaga sa korte. Before the office of the Ombudsman. These after former Pharmaly worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Ito sa mainstream media galing yan mga kababayan Sa mainstream media galing yan. Pero bakit ang tahimik ni Risa dyan sa mainstream media na yan, hindi niya kinakasuhan? Madam Risa, pinick up din ng mga mainstream media, kasuhan nyo rin sila. Wag puro mga vlogger lang. Pero ako, mga kababayan, siguro,
mabait pa rin sa akin si Lord at saka si Risa. Kasi yan, tayo, hindi naman tayo nagpaparatang laban sa kanya. Kung ano lang, ito, tulad dyan, mainstream media, pinag-usapan siya, pinick up yung mga sinabi ng mga bumaliktad din ng mga witness. O, hanggang doon lang ako, hanggang doon lang tayo, doon lang tayo sa totoo. Kung ano yung nakikita natin, ano yung sinasabi nila, yun lang din ang ini-echo natin. O, di ba? O, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng mga ibang vlogger, na mga dinimanda ni Risa. Hindi naman natin napanood. Hindi naman ako nakasubaybay sa kanila. No? Baka may mabigat din silang binitawan. Pero sana, kahit kung gaano man kabigat ang binitawan ng mga vlogger na yan, dahil meron namang mainstream media na nagbitaw din ng mga balita tungkol kay Risa, sana demanda na rin. Kaso tahimik eh. Almira claims Ontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may sakit. Ay, Ganun palang yun po drama. muna yung hinihingi nilang mga kapalit Nako. bago po nila ako tulungan. Ito Sabi na. nila, gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Nako. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Napansin ko lang mga kababayan, bakit karamihan ng mga testigo nakatalukbong tapos mga bagay testigo nga mahirap na baka makita sa labas. Kailangan na rin nila protektahan yung sarili nila. Ito kumanta na to, kinanta na si Risa nito. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Ako na. Po yun. Kado na. Tapos ang ginawa po nila kagad is paparelocate do po nila ako. Naku po. Ito, iba naman to mga kababayan. Iba naman to, ito naman yung sa babae. Yung babae naman, rewind na natin ng konti para marinig natin. Okay? Do po nila ako. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. Napansin nyo po, galing din po yan sa mainstream media. Hindi lang kita nyo itong baba na to. Yan yung pangalan niya. Pinick up din niya ng mainstream media ang sinabi nitong aling ito. Pero tahimik din si Risa dito. Hindi ba? Sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. Ako po, taragis talaga mga kababayan. Gawain pala talaga siguro ito ni Madam Risa. Ganyan pala talaga siguro ang nito, ang estratehiya nito mga kababayan. Nagtatanong lang ako hindi ako nagpaparatang nagtatanong lang ako maliwanag Ganyan ba talaga? Ganyan kaya talaga siguro mga kababayan? O yan maliwanag nagtatanong lang ako tuloy. Kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. Numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. At tandaan nyo si Matubato, mga kababayan, nabanggit din niya ni Risa ni alias Rene doon sa una niyang video na sinabi niya na itong si Matubato nakasama niya di umano sa condo unit ni Senator Risa Hontiveros. Hindi ko sinisiguradong condo unit yun o nakapangalan kay Senator Risa mga kababayan kundi maaaring nirentahan lang para doon itira o patirhin itong mga witness na kagaya ni Rene at saka ni Matubato. Nabanggit niya ni Rene. Nako, tuloy.
Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV Aba. at Senator Laila de Lima. Aba. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am Dilima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Punta madadamay. Madadamay pa yata si Trillanes at saka si De Lima. Naku. Eto, pagpipiestahan na to ng tao, mga kababayan, itong kumakalat na video na to. Madadamay itong dalawa, maliban kay Risa. Alunaan niya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Hindi na. Iba na to. Ako si Jamie Vegas. Ito yung napanood na ho natin sa isang video ko, mga kababayan. Isa ho ito sa inilabas nitong si Pagtanggol Valiente. Kinuha ho natin na i-content ho natin. Nagawan po natin ng reaction video. Reaction video lang, hindi paratang. O, tuloy. Bulang, presidente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Almira sa Normally Pharmaceutical Corporation bilang warehouseman. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Ontiveros tungkol sa tulong medikal. Nako. At kami ay nagpadala ng ID na mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve na si BJ at pinadalaan siya ng pera by GCash. Si BJ, mga kababayan, ito, naka-hood na ito. No? Siya yung umamin. Narinig naman siguro natin kanina, umamin siya sa mga naranasan niya. At sinabi nito na kulay orange na approve ito, kaya ito nakatanggap ng pera. Sa 2,500, dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Ontiveros Ina. at Jay Bigema. Sa utos ni Senadora Risa Ontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Normally Pharmaceutical Corporation ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Diba? Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video, Hindi magkakapera. hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, Walang pera. hindi nila ibibigay yung pera. Inamin na ho ni BJ kanina, napanood na po natin, na nakagawa na siya ng video, na-comply niya yung mga ipinag-uutos sa kanya para mabigyan siya ng pera. So, yung sinabi ni alias Rene, at dito pang iba, ayan, tulad dito, at ito, marinig pa natin ito mamaya, nagpapatunay lang mga kababayan, na matagal na yata itong gawain ni Senator Risa Ontiveros. Nagkagulo naman ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, kanyang pamilya, at nakakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera at itong muli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Normally Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Carmen. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Miss Attorney JB Kema
abogado po ni Ms. Hontiveros. Nadamay na, oh. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay DJ. Nako. Ay yung main driver ni Ms. Bekema. Nako. Mo ko nito alam ko po yung ginagawa niya. Yung video, sa mga hindi po nakapanood ng isang ng isang content ko, yung video ho nito, yung buong video ho, nasa isang content ko po, mga kababayan, para makita nyo po kompleto yung mga pangalan ng mga staff umano ni Senator Risa Hontiveros. Doon nyo po panoorin. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira, pinagpalit mo yung makikisama ng lahat sa'yo, tiniraan mo si Miss Mago, tinira mo yung tiwala sa inyo formally, para sa halagang magkano, sinira mo lahat, para lang sa malit na halaga. Pakasino ka sa pera, sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala akong gano'n. Ito na. Investigation ni Senador Risa. Charis rin na. ito na yung ito na yung bidyong tawag nito. Bidyong kinatakutan ni Risa Hontiveros kasi bago-bago lang ito, mga kababayan eh. Malinaw pa ito sa laala ng ating mga kababayan eh. Si Rene humarap sa Senado at ang sinasabi nung una pabor sa parte ni Risa Hontiveros nitong makailan lang puta biglang bumaligtad. Kaya dito siya nawerla. Dito siya nawerla ng todo mga kababayan si Risa Hontiveros. Kaya ngayon nadadamay na pati mga vlogger. Ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at dagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Bekama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Bekama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA. Napansinin niyo po yung mga sinasabi ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Risa ni alias Rene, mga kababayan. Tuloy-tuloy ho yung kanyang yung kanyang pagpapahayag Yung bang mararamdaman mo na totoo yung mga sinasabi niya. Hindi scripted, wala siyang binabasa dahil ang sinasabi niya mula ho dito, no? Kumbaga stock knowledge na ho ito, mga kababayan. Hindi po katulad noong humarap itong si Alias Rene sa Senado na mayroong binabasa. Hindi niya po masabi ang gusto niyang sabihin ng diretso kasi wala siyang idea. Walang stock knowledge sa isip niya. Hindi galing sa puso yung sinasabi niya. Itinuturo lang, no? Binigay lang sa kanya. Para hindi magkamali, kailangan niya ng kodigo. Pero dito ho, si Alias Rene, maliwanag po na walang kodigo, walang binabasa, kundi kung ano lang yung naging experience niya, yun lang ang sinasabi niya. No? Kaya mas kapani-paniwala po, mga kababayan, itong pangalawang pagharap ngayon ni Alias Rene.
na pagsiwalat niya ng katotohanan na naranasan niya sa kamay ni Risa Hontiveros. No? Yan lang po ang aking opinion, mga kababayan. Mas kapanipanawala siya ngayon. Di tulad nung sa Senado na nagbabasa siya. Di ba? At nakatakip pa yung mukha niya. Ito ngayon wala nang takip. O, tuloy. News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February. Di ba? Di ba? Mga kababayan, no? Talagang gigil na gigil sila sa mga Duterte. Dito sa unang video na ito, nasangkot din, nabanggit din ito ang pangalang Duterte na isa umano sa mga gustong siraan nila, Administrasyong Duterte. Dito kay Rene, ganun din, mga kababayan. Dito, ganun din. Meron ding Duterte. Bakit ang laki ng galit nitong si Risa Hontiveros at ng grupo niya sa mga Duterte? Hindi ko maintindihan. Gumaganti ba ito si Risa dahil sa pagkakabilanggo ni ni Dilima? Yun ba? Nagtatanong lang ulit ako, hindi ako nagpaparadang Nagtatanong lang, paghihiganti ba ito ni Risa? Ipinaghihiganti niya ba ang nangyari kay Leila Dilima? Di ba na umuugong nung usap-usapan ng mga araw na yon, kagagawan di umano ng dating Pangulong Duterte, kaya nakulong itong si Leila Dilima. Si Duterte ang pinagbintangan nila noon eh. 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. Nag-meet kami niyan 2000. Iba naman to. Ito, babae ito. Hindi ko alam kung mula ito sa mainstream media, mga kababayan. Pero ito lahat, lahat pinick up na huyan ng media. Ewan ko lang to, hindi ko lang masyadong nakita pa ito na pinick up ito ng media. 16 nung December, kasi yun na nga, nalaman ko na kasi kami isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, na maging fake witness. With confidence and first-hand Fake witness pa rin, mga di ba? Ayun yun eh. Yun. So, itong mga paglahad ni Rene ng katotohanan, hindi mo masasabing kasinungalingan lang, gawa-gawa lang ni Rene ito. Totoo talaga kasi maliban kay Rene, ayan o, may mga naglahad din ng katotohanan na sila yung mga fake witness. Knowledge Davao-based businesswoman, now turned vlogger Mina Barido, breaks her silence against self-confessed hitman Arturo Las Cañas. Las Cañas is now accusing Vice President Sara Duterte, linking the second highest official of the land, to Oplan Tucan, an anti-drug campaign during the Duterte administration. However, Barido claims Las Cañas is a fake witness. Kaya pinick up din pala ito ng mainstream media. Sorry, ngayon ko lang napansin. Mainstream media ho nagsasalita nito. Na bago lang natin yung boses para hindi ho tayo makapiright. Who demanded millions for its new script meant to discredit the Dutertes, including former President Rodrigo Duterte. Talagang humingi siya ng down payment ng 19 million. Noong 2022, no?
lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa Aba. statement niya because, binabayaran siya for doing that, no? Naku, Garrido also alleges that Las Cañas is colluding with former Senator Antonio Trillanes, who is once again speaking out against the Dutertes. Si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. ayun. So, ang motibo nila nito, pabagsakin talaga ang administrasyon ni Duterte. Eh kaso hindi ho napabagsak eh. Itong sila Loida Luis, no? US ang nasa likod nito. In a statement issued Thursday, Duterte maintained that she had no involvement with the Davao Death Squad and dismissed the hitman's allegations as a fabrication. The Lady Duterte even challenges Las Cañas to file charges in court to substantiate his claims. Alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin. Ayun, maliwanag mga kababayan, ano? Ang popularity ng mga Duterte ang gusto ho nilang pabagsakin. Yung mga false witness na yan, yung mga tanim witness na yan, mga kababayan, hindi lang ho haka-haka, no? Hindi na ho siya matatawag na marites lang, paninira lang, kundi masasabi na ho natin ngayon, no? Lalo na itong napakarami na nagsipaglutangan at malay natin baka sa mga susunod na araw may mga lumutang pa at umami na rin ng katotohanan na sila ay naging isang false witness. Mag-abang-abang tayo mga kababayan, no, para mas lalo pa po nating malaman kung gaano po katotoo ang mga sinasabi nitong mga tinatawag ngayong false witness na sila ay nabayaran ng isang politiko na ang tinuturo walang iba kundi si Risa Hontiveros. Hindi ako nagturo Madam Risa, hindi ako. Yung mga false witness. Yan ang usap-usapan ngayon. Ikaw po ang itinuturo. Kaming mga vlogger nag-e-echo lamang sa mga sinasabi nila. Hindi ho kami nagpaparatang. Ayan. Kung ano yung narinig namin, napanood namin, yun lang po yun. Maliwanag tayo dyan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.